like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Naniniwala ako na ang bawat tao ay may karapatang makapag-aral. Basic rights yan. Bata man o matanda, mahirap man o mayaman. Ako, ikaw, tayong lahat ay may karapatang makapag-aral. Bawat individual ay may nakalaang kwento ng buhay na tayo mismo ang sumusulat. Nasa ating mga ginagawang desisyon ang kahihinatnan ng bawat kwentong ito. Nasa atin ang mga paraan para maging matagumpay sa buhay. Walang due date ang pagtupad sa mga pangarap sa buhay. Maaaring mauna ang iba, pero wag na wag mong ikukumpara ang sarili sa iba. Naudlot man pansamantala ang iyong pangarap, hindi pa huli ang lahat para magpatuloy. Ang mahalaga, di ka sumusuko. Narito ang ALS para umagapay sa iyo. Sa loob ng 5 taon na pagiging ALS implementer, marami ang sakripisyo ang aking ginugol para lang maibigay ang karapat-dapat na atensyon sa aking mga mag-aaral. Magsisimula yan sa paghahanap ng learners. Bawat sulok ng aking nasasakupan ay aking pinupuntahan para mahanap ang mga ito. Nagpo-post din ako online, nagbibigay ng flyers at naglalagay ng mga tarpaulin sa harap ng mga CLC at barangay. Mahirap pero masaya, kahit tagaktak na ang pawis sa maghapong paghahanap, ang makitang masaya at excited ang mga learners na mag-aral. Napapawi ang mga pagod at masaya na rin ako para sa kanila. Ako ang instrumento para matupad, maipagpatuloy ang kanilang pangarap. Ngunit sa pagdating ng pandemya, lahat nagulat, natakot at hindi alam ang gagawin. Ang malaking tanong, paano na ang aking pagtuturo? Paano na ang aking mga mag-aaral? Para bang pansamantalang tumigil ang lahat? Nagsara ang mga paaralan. Sa gitna ng pandemya, na tila ang lahat ay nawawalan na ng pag-asa at nababalot ng takot, patuloy na uusbong ang liwanag ng pag-asa. Di ako basta-basta lumalabas dahil sa mga kabi-kabilang restriction at syempre sa kaligtasan ko na rin at ang aking pamilya. Mula sa face-to-face, naging online ang aming pagtuturo. Dahil dyan, nag-isip ako ng paraan para mahanap ang mga learners ko. Aking nilunsad ang online enrollment form gamit ang Google Forms. Ito ang sinishare namin sa aming mga Facebook account. Maliban dyan, gumawa din ako ng page para sa ALS Bayong Mundo. Noong pandemya, lahat nag-o-online na. So, ang ALS nag-adapt na rin. Araw-araw sinishare ko ang link para sa enrollment form. At sa pamamagitan nito, nakita ko na marami pa rin ang gustong makapag-aral. Nagkaroon ako ng real-time data sa aking pag-aaral. Tatapwat, bumaba ang bilang nila. Confident ako na ang mga ito ay naniniwalang despite the pandemic, kaya nilang makapagtapos sa alternative learning system. Ang mga module ay nagawa na rin ng e-copies at binigay na rin sa kanila online. Meron na rin kumustahan online para naman masigurado na okay pa sila. Lagi nilang sinasabi na sana matapos na ang pandemya at makapag-face-to-face na. Ngayon, nandyan pa rin ang banta ng COVID-19, pero andito pa rin tayo. Mas matatag, mas palaban, patuloy na magbibigay daan sa pagtupad ng pangarap ng ating mga mag-aaral. Lumuwag na ang restriction pero dapat pa rin mag-ingat. Sa aking nasasakupan ay conduct home visitation. Kinakamusta sila, kinakausap at binibigyan na rin ng assistance sa kanilang mga modules kung kinakailangan. Maganda ito para mas maramdaman nila na mahalaga sila at we care for them. Ngayon at pwede na ulit lumabas, sakay ng aking motor, aking binibisita ang bawat bahay ng mga mag-aaral. Mainit, malubak, ilang ilog man ang tatawirin,
Aking susuungin para maiparating ang magandang oportunidad na ito sa mga target learners. Dahil sa pandemya, natuto tayong maging maingat, maging mapagmahal sa sarili, maging resilient, maging matatag, hindi sumusuko sa ating pangarap. Ako, bilang ALS Implementer, pangarap ko na matupad ang pangarap ng bawat learners na mag-e-enroll sa aking sasakupan. In the past 3 years, meron na tayong mahigit 100 mag-aaral na pumasa sa Presentation of Portfolio Assessment. Nasa more than 50% yan sa kabuuang nag-enroll sa loob ng 3 taon. Sana maging 100%, pero yung kalahating porsyento ay hindi na biro. Recently lang, meron tayong nag-graduates na 29 junior high school completers. Sila ang mga pandemic learners. Masaya ako na nakasurvive sila. Sa katunayan, ang aking mahal na lola ay isa sa mga nakapagtapos at masayang-masaya ako para sa kanya. Isa itong patunay na dito sa ALS wala sa edad o estado ng buhay. Basta may pangarap. Samahan ng walang humpay na pagpupursige sa anumang pagsubok ng buhay, makakamit ang minimithing tagumpay. Ako ay nag-ALS dahil gusto kong madagdagan pa ang aking kaalaman at baka sa susunod na taon makapagkolehiyo na ako. Dahil sa ALS na tuloy ko na ang naglot na pangarap, nakapagtapos na ako ng junior high school. Nagragsak panunot ko itang agdamain gana di nakagraduate at ka. Hana nga nakaadar iti kasday iti ubinga kadag ito nga nag-alsak. Nadagdagan iti ado nga adar kan. Ako si Elmo Magno Diaz Jr., ang District ALS Coordinator ng Bayambong 2 na handang tumulong at gumabay sa mga mag-aaral ng Alternative Learning System. Patuloy na magbibigay ng pag-asa sa bawat mag-aaral. May pandemya man o wala. Dahil dito, sa ALS, patuloy ang inyong pangarap. At ito ang aking kwento.